bagong impormasyong bubusog sa isipan. Lahat ng dapat niyong malaman. Mainit-init na ihahain ni na Rafi Tulfo at Amilin Veloso. Makisalo na sa Balitang Tapat! Magandang umaga, narito mga balita ngayong araw. Lauro Vizconde magsasampa ng motion for reconsideration sa ginawang pag-absuelto sa mga akusado sa Vizconde massacre case. Multa sa mga sasakyang nasisiraan sa kalsada at hindi maayos ang pagparada, tinaasan ng MMDA. Paglaglag sa fetus na abesto matapos itong bumara sa inidoro. Lalaki nawala raw sa sarili dahil hiniwalayan ng misis. And granding birthday party ni Congressman Manny Pacquiao gaganapin mamayang gabi sa General Santos City. At sa itimbre mo kay Tulfo, barangay hall na hostage. Tututukan natin. Nabulabog ang mga residente ng Tondo, Maynila nang tumambad sa kanila ang isang fetus na nakabara sa inidoro ng isang paupahan. Ito na ang ikalawang beses sa linggong ito na may tinapong fetus sa magkaibang lugar sa Metro Manila. Nagbabalita si Dindo Flora. Nagkagulo ang mga residente sa barangay 120 sa Tondo, Maynila sa kanilang nakita kaninang madaling araw. Isang fetus kasi ang nadiskubre mula sa isang binaklas na inodoro sa isang paupahan. Kwento ng may-ari ng paupahan, alas 6 kagabi nang ireklamo ng kanyang mga tenant ang baradong inodoro. Tingnan ninyo, sabi ko kasi nandiyan sa labas, mayroon ba ka akong, sino nagkukas ka ako ng manyika, yung Barbie? Hinila ko ngayon, sumabit po dyan sa may pinagsinsilang ko. Nabutas po ngayon yun. Dugo ngayon ang lumabas. Halos kumpleto na kasi ang mga daliri sa kamay at paa ng fetus na tinatayang nasa 5 hanggang 7 buwan. Walang puso yung magulang niyan. Walang hiya. Kasi sabi mo, anak niya pinatay niya, hindi niya pa rin pinindigan. Itinanggi naman ng mga pamilyang nagrerenta sa paupahan na may kinalaman sila sa pagtatapon ng fetus. Ano lang, baguhan po lang po ako dito eh. Hindi ko po alam sir kasi kanong umaga, ayos mo naman yung kubita namin eh. Pero ayon sa isang residente na nagpapatago sa pangalang JR, tagaloob lang daw o tenant ang posibleng may gawa nito. So imposible gumamit yung taga-taas dun sa baba. Kasi hindi mo pwede na gumamit yung taga-labas kasi mahigpit yan. Dindo Flora, News 5. Sa presinto ang bagsak ng isang lalaking wala raw sa katinuan dahil sa pagwawala sa kanilang lugar sa QC. Ang itinuturong dahilan, hiniwalayan daw siya ng kanyang misis. Nagbabalita si Carla Lim. Mistulang wala sa sarili ang lalaking ito habang nasa isang presinto sa Barangay Commonwealth QC. Ipinahuli si Richard Isquera ng kanyang mga kapitbahay matapos niyang magwala sa kanilang lugar. Ang dahilan, pagkasawi raw sa pag-ibig. Kuwento ng tatay na sospek, 3 araw na raw hindi umuwi ang misis ni Richard na nakipaghiwalay na sa kanya. Walang kain, walang tulog, uminom. Kaya parang pasukan na ng hangin yung utak. Pinosas ng pulis si Richard para maawat sa pagwawala. Pero kahit kapwa niya preso, sumuko sa kanya. Inuntog niya nga yung sarili niya, pagpasok niya dito. Tapos dumugo. Pinalabas namin dahil baka makasuhan pa kami, madamay pa kami. Sabi niya, inuntog-untog pa namin dahil sira ulo. Yung dumudura sa mga plato namin. Nalaman namin sa kapatid niya, may sakit palang TB yan. Kaya pinilit namin, kasi baka mahawa kami, di ba? Mahirap na eh. Pati kami nga, nasampulan. Anak ako ni Marcos! Galit. Bakit niya ho sinasabing anak siya ni Marcos? Yan ang nasa isip niya. Ano, ayaw mo kami? Magagalit ang tatay ko! Anak niya ako! Anak ako ni Marcos! Kung ang tatay ni Richard ang tatanungin, mas mabuting makulong ang anak na isa raw drug addict kesa makasakit pa. Kinasuhan si Richard ng alarm and scandal. Ikukulong muna siya habang wala pang abiso ang korte kung dapat siyang dalhin sa mental hospital. Carla Lim, News 5. Bogbog saradong isang 11 anyos na lalaki mula sa kapitbahay nilang si Tyson sa Tondo, Maynila kagabi. Rumesbag daw si Tyson sa bata para ipaghiganti ang pananakit daw nito sa kanyang alagang aso. Nagbabalita si Dindo Flora. Suntok sa mukha at likuran ang inabot ng 11 anyos na batang lalaki mula sa kanilang kapitbahay sa Tondo, Maynila kagabi.
Hindi tuloy maitago ng ina ng bata ang galit sa sospek na kinilalang si Michael Lingkod alias Tyson. Nung malaman ko, nagigigil ako kung pwede nga lang nasuntukin ko rin yung tao na yun o kaya gulpehin ko rin para makaganti lang ako Kwento ng ina ng bata, iginanti raw ng sospek ang kanyang alagang aso na aksidenteng nabato ng biktima. May hinahanap yung anak ko pero ando doon yung aso. Akala yata nung nanakit sa anak ko, sinaktan yung aso niya. Hindi naman. Depensa naman ang inireklamo. Nabigla lang siya, kaya napalakas ang tapik niya sa bata. Gusto lang daw niyang paalisin ang bata para hindi makagat ng kanyang aso. Anong dahilan bakit mo siya Takot ako na mga perwisyo. Yung aso ko pag nakakagat sabihin, perwisyo kami sa injection, mahal. Ayon naman sa mga taga-barangay, hindi ito ang unang beses na nanakit ang batang sospek. Hinihintay lang nila ngayon ang formal na reklamong isasampa ng mag-ina laban sa sospek. Dindo Flora, News 5. Dalawang aksidente sa kalsada ang natsyempohan na naman ng News 5 kanina. Ang isa, banggaan ng jeep at isang luxury car habang ang isa, mga tumatawid sa kalsada na nabundol ng taxi. Nagbabalita si Jay De Castro. Namimilipit sa sakit ng tiyan ang jeepney driver na si Eduardo Denoman. Nabangga kasi ang minamaneho niyang jeep ng isang luxury car sa Potrero, Malabon kaninang madaling araw. Ayon kay Denoman, bigla raw sumalubong sa kanya ang humaharurot na kotse, kaya hindi na siya nakaiwas. Nakapreno po kami, nakahinto po ako. Siya po ang dating tulin. Sugatan din ang 4 na pasahero ng jeep na dinala sa MCU Hospital. Critical din ang lagay ng driver ng luxury car na kinilalang si Roberto Salazar. Pinag-aaralan na ng pulis ang pagsasampa ng kaso laban sa kanya. Nabundol ng taxing ito ang 3 pedestrian sa Commonwealth Avenue, QC. Mabilis na isugod sa ospital ang mga biktima. Pero ayon sa driver ng taxi, wala sa tamang tawiran ng 3. Biglang tawid sila Hindi kaya talaga 3 sila, mga lasing na kainom. Ayon sa mga investigador, nasa 10 tao na ang namatay dahil sa aksidente sa Commonwealth Avenue ngayong taon. Imbis kasi gamitin ang mga overpass sa lugar, mas gusto raw makipagpatintero ng mga tumatawid sa mga sasakyan. Meron naman tayong mga signages pero hindi po sinusunod ng mga pedestrian. Katwiran naman ng ibang tumatawid, wala raw silang mapagpilian dahil delikado rin daw ang matatarik na overpass doon. Jay De Castro, News 5. Babala mga kapatid, siguraduhin laging kondisyon ang inyong mga sasakyan. Simula kasi susunod na taon, mahigit 6% na ang dagdag multa sa mga nasisiraan sa kalsada at hindi maayos ang pagparada. Nagbabalita si James Beltran. Problemado ngayon ang driver ng pampasaherong van na si Mang Joel. Ipinasa na kasi ng Metro Manila Council ang isang resolusyon para sa pagtataas ng multa sa mga stalled at illegal parked vehicles. Ang dating 200 pesos na bayad naman nasiraan sa major roads, magiging 1,500 hanggang 3,000 pesos. Depende sa laki ng inyong sasakyan. Napakatagal na po kasi yan yung ordinance na yon. Ilang mahigit 10 taon na yan na hindi na nababago. Bukod pa riyan, ang dagdag na towing fee na abot sa mahigit 2,000 pesos pataas. Kaya naman ang mga motoristang tulad ni Mang Joel ay naaburido na. Kailangan po yung sa 200 na lang kasi hindi naman natin masasabi na masisiraan ka Sana wag namang masyadong sa amin dahil kami naman nakikilabasan lang sa bus. Pero ayon sa MMDA, paraan ito para madisiplina ang mapasaway na driver at matuto silang i-check lagi ang kanilang masasakyan. Bukod pa dyan, isa rin sa mga sanhi ng trapiko ang mga nasisiraan sa kalsada. Ang purpose natin yan to serve as a deterrence dun sa mga lumalabas ng garahe na hindi kondisyon yung sasakyan. Pero sabi naman ng MMDA, idadaan pa sa public consultation ang resolusyon. Sakali naman daw na wala ng atrasan ng dagdag singil na ito, hiling na lang ng mga motorista magamit na maayos ang pondo para maayos ang mga kalsada. James Beltran, News 5. 4 na taon na ang nakakaraan namatay ang 11 anyos na si Catherine Picardal nang malaglag sa nasirang octopus ride sa isang perya sa Marikina. At dahil Kapaskuhan at nauuso na naman ang mga perya at karnabal, isinusulong ngayon sa Kongreso ang batas na titiyak sa kaligtasan ng mga taong tumatangkilik sa mga ito. Nagbabalita si Paolo Bejones.